Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po ako mag-alay ng kanta, mga kababayan, nais ko rin po magsalita. I am not a public speaker po, but this is the right time to speak. Tama po ba? Tama! Tama! Hindi po talaga ako sanay magsalita sa ganito karaming tao. Sanay po akong kumanta. Dahil isa po ako sa mga kingdom musician. At lumaki po sa poder ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Yes! Kaya kung may tatanungin po kayo about kay Pastor, tanungin niyo po ako. Dahil masasagot ko lahat ng katotohanan about our beloved Pastor. Dahil isa po ako sa pinalaki ni Pastor. Ngayon lang po ako lumabas. Maybe iba sa inyo, lagi niyo ako nakikita kumakanta sa church. Pero never niyo po akong narinig na magsalita. Kailangan na po eh. Sobra na eh. Masyado na pong tinapakan si Pastor eh. Hindi ko na kaya. Hindi na po kaya ng loob ko. Alam niyo po ba? Ilang araw na po ako umiiyak. Pero sa pag-iyak na yon, mga kababayan, kasama po doon ang panalangin. Na sana ang ating Panginoong Diyos ay mag-intervene sa ating bangag na gobyerno ngayon. But I think this is already beyond redemption. This president is already beyond redemption, mga kababayan. Totoo. Kaya panahon na tayo na tumindig at palayasin yan siya dyan. Hindi siya karapat-dapat sa Malacanang. Ikaw, bangag na Marcos, ranghiya ka. Pasensya na po. Hindi po dapat ganoon magsalita ang isang missionary ng kingdom. Pero talaga pong nakakagalit. Sa daming ginawang kabutihan ni Pastor sa'yo, ito yung ibinalik mo, walang hiya ka. Walang hiya! At ito yung gusto kong i-point out ngayon. Dahil may inilabas ang Daily Tribune na isang napakalaking fake news. Ito pong nakikita nyo sa picture. Sinasabi ho nila na mayroon daw sa KOJC daw, mayroon daw secret chamber. Nagbibigay na naman po ito ng confusion sa taong bayan. Isang napakalaking kasinungalingan na sinasabi nila na naka-uncover daw sila ng extensive network of rooms, including bedrooms and common areas during a warrant serving operation of the KOJC compound. Natural! Mga misyonary ho kami at kwarto ho namin yan eh. Diyan ho kami nakatira sa loob. Pastor is known to be advocate of women. Napakaganda at napakabuti ng pagpapalaki ni Pastor sa aming mga kababaihan sa kingdom. Kahit man po ang mga kalalakihan, itanong niyo si Franco kung paano pinalaki ni Pastor, kung paano sila tinuturuan ni Pastor, kung paano respetuhin ang mga kababaihan sa kingdom. Dahil si Franco po, ano din yan? Missionary din yan ng kingdom, di ba Franco? Oh, missionary tayo, tiya, at binago tayo ni Pastor. Ayan, ayoko sana magsalita. Si Franco, may mga kapatid itong babae. Mga kaibigan ko, si Ida, si Nina, at yung bunso nilang kapatid. Mga kaibigan ko yon. At sila mismo, di ba Franco? Naput on the spot ako, sige, yan. Okay, dati pangarap ko maging drug lord. Yun! Wala akong ibang inangal kundi maging top leader. Dito dahil naumpisahan ko naman simula sa pagkabata ko, kaya akala ko ang pagiging masama ang siyang magbibigay sa akin ng kasayahan. Pero nung makilala ko po si Pastor, nagbago po lahat. Mabuhay si Franco! Mabuhay si Pastor Quiboloy sa kanyang kabutihan sa taong bayan at sa sangkatauhan! Ito po. Hindi pa po ako tapos. Hindi pa po ako tapos dito kasi naiinis ako eh. Nanggigigil ako dito eh. Sige, ituloy mo lang. Ito po, nakikita niyo po ba ito? Pwede po bang ma-zoom in? Itong kwarto na to, may zoom in po ba? Meron? Picture yata yan eh. Ito po ito. Kwarto ko to eh! Ayun.
Maniwala ho kayo sa hindi. Kwarto ko po ito. Yan o, dalawang bed yan. Dito po ako natutulog pag umuwi ako sa KOJC compound. Tapos sasabihin nila, mayroon ng secret chamber? Mga walang hiya kayo, Daily Tribune eh! Fake news! Sinungaling! Fake news! Hinahamon ko kayo, Sinungaling! Fake news! Sinungaling! Fake news! Sinungaling! 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 Wala po sa sekreto itong mga kwartong to. Pag pumasok po kayo sa isa sa mga buildings doon, makikita niyo po yung mga kwartong yan. Kwarto ng mga babae yan. Wala ko sa secret chamber yan. Kahit pasamahan ko kayo. Hoy, kayong mga, patawarin niyo ako sa, Sige, ituloy hindi ako mo. dapat Nararamdaman ng ganito Pilipino dahil yan. isa akong misyonaryo ng kingdom. At tinuruan kami ng magandang asal ni pastor. Bugo lang, bugo. Yan, sige, sige. Pero sumusobra na kayo. Hinahamon ko kayo mga bayarang social media dyan, ha? Sige, maglabas pa kayo, pakakasuhan namin kayong lahat. Alam namin, ha? Kung sino. Alam namin, kilala ka namin. Ikaw ang sumulat ng fake news na to. Kilala namin ang editor-writer nito, yung editor-writer ng fake Ang news na to. may-ari ng Tribune ay barkada ni Tambaluslos Martin Romualdez. Marcos Crony, Marcos Tuta ang may-ari ng Tribune. Ginawa nyo pang secret chamber yung kwarto ko, ha? Tsaka na mga kasama ko, pa-secret chamber kayo dyan, mga walang ya kayo. Ito. Dito ho ako natutulog pag umuwi ako sa Davao. Maniwala kayo sa hindi, bed ko po ito. Pero habang wala po ako sa Davao, may ibang missionary pong babae na pinatatulog po dyan. Pero pag umuwi po ako doon, dito ho ako, nagkakwarto. Tapos sasabihin yung secret chamber mo. Kaya kayo ha? Kayong mga, sige maglabas pa kayo ng mga fake news. Dagdagan nyo pa to. Sige, dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo pa yung fake news tungkol dito dahil talagang pakakasuhan namin kayong lahat. Kasi pag natapos itong gerang to, talagang napakarami yung kaso. Tandaan nyo yan. Hindi kami takot sa inyo, ha? Kala nyo, ha? Hinahaman nyo yung mga missionary? Kantahan mo na sila, Cha. Okay. At upang mapukaw ang Pasensya na kayo damdamin mga ng kababayan, taong ha? bayan. Kasi ngayon lang talaga ako magsasalita ng ganito. Okay, mga kababayan at mga kapatid sa KJC na nandito ngayon. Sabay tayong kumanta nito at pukawin ang puso't damdamin ng bawat Pilipino. Alam niyo yung kantang to dahil classic ito.
Yes!